Uulitin ko po ang aking first impression sa inyong lalawigan. Kapatsyada ba kaayo dari nga lugar? Wala pong halong biro, tunay pong napakaganda ng CDO. His Excellency President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., members of his cabinet, Secretary Lagdameo, Secretary Gatchalian, Secretary Laurel, our distinguished, our hardworking, judicious, strong leader of the House of the People, our Speaker, Martin Romualdez. My distinguished colleagues are present here today. Pakpakan natin ang mga congressmen to show their love for Cagayan de Oro. Our governors, our mayor of Cagayan de Oro, Clarix Uy, governors, mayors, kagawads, our vice mayor of Cagayan de Oro, Bebot Rodriguez, kagawads of Cagayan de Oro, our barangay captains and officials, our national government officials, maayong hapon kanatong tanan. Mr. President, the Filipino people, thank you for strengthening our relations with the United States of America, Japan, and other like-minded nations to protect the West Philippine Seas from any intrusion. We thank you, Mr. President, for stating that you will not give up an inch of Philippine territory to anybody. Thank you, Mr. President. We thank you, Mr. President, because you are supporting the initiative of our dear Speaker to put up and amend the economic provisions of our Constitution, because we need more foreign investments and more employment to our people of the Republic of the Philippines. And Mr. President, you know, you are the best salesman of our country. You have gone to foreign lands to be able to invite investors to come here to our country so that we're going to improve our situation of our people. Billions have already come here less than 2 years of your presidency. But if we amend the Constitution with the economic provisions, more billions will come here, Mr. President. Thank you for stating in the Philippine Constitutional Assembly, Philconsa, he said, read my lips, only economic provisions. Thank you, Mr. President. Third, Mr. President, we thank you for your program to make accessible to all Filipinos available and affordable food. And you have issued executive orders, you have requested Congress, we're going to pass laws. You are succeeding in lowering the prices of basic commodities in our country today. And finally, this is not long, Mr. President. And finally, today, with more than 10,000 of our Cagayanons here, finally, lastly, we thank you, Mr. President, for the presidential assistance to farmers and fisherfolk. They are here today. Bakbakan nato ato mga kagaling. Today, they are going to receive from the President his ayuda to our farmers and fisherfolks who have been victimized by the El Nino phenomenon, drought all over Cagayan de Oro. And that is why the President is here, because all of you present here will receive 10,000 pesos directly from the President to help all of you. And tonight, Mr. President, tonight our farmers and fisherfolks will kneel on their houses and thank the good Lord that
thank you for giving us a compassionate president, a president with a big heart for the Filipino masses, the farmers, and the fisher folks. Thank you, Mr. President. So therefore, to end my speech, thank you, Mr. President. Daghang salamat kanimo. Mabuhay ang Presidente sa Republika ng Pilipinas! Mabuhay si President Bongbong Marcos! Mabuhay kitang tanan! Daghang salamat. Thank you. Maraming salamat po, Congressman Rodriguez. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating speaker sa kanyang pagpakilala. Please take your seat. At babatiin ko na rin. Ano meron dito? May hearing yata dito. Daming congressman. Ngayon ako nakakita ng ganito. Kahit nung congressman ako, nung pumapasok ako, hindi ganito karaming congressman doon sa Plenary Hall. Andito rin po, kasama po natin at sinama ko upang makita at malaman ang tunay na sitwasyon dito sa inyong lugar, dito sa area ng Northern Mindanao dahil po ay ang approach po natin na ginagawa ay ang tinatawag ng whole of nation approach. Lahat po ng departamento, ng ahensya ng gobyerno ay tinutugunan ang bawat problema. Kaya nandito po ang ating Agricultural Secretary Kiko Laurel of the Department of Agriculture, si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, at ang ating Special Assistant na si dating congressman at napunta ngayon sa Office of the President, Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, Secretary Anton Lagdameo. Ang aking matagal ng kaibigan, pero bata pa kami nung kaya hindi pa kami matanda. Pero matagal na po kami magkaibigan. Alam niyo po, nung una akong tumakbo at as senator, si Congressman Rufus po ang tumutulong sa amin at hindi ko makakalimutan. Congressman Rufus Rodriguez of the 2nd District of Cagayan de Oro, ang 1st District Congressman ng Cagayan de Oro, Congressman Lordan Suan. Yung mga politiko rito, ang lakas ng pala. Paano dapat gayahin ko ito pagdating ng paghalalan. Misamis Oriental Governor Peter Unabia. Bukidnon Provincial Governor Rogelio Roque. Camiguin Provincial Governor Romualdo. At Mayor, ang buting Mayor ng lungsod ng Cagayan de Oro City, Mayor Clarix Ong. Ang pinaka-importante na bisita natin ngayon dito, ang mga beneficiary na tatanggap ngayon ng mga ayuda at tulong na galing sa ating pamahalaan. My fellow workers in government, lahat po ng ating mga naging bisita, magandang hapon po sa inyo lahat. Ikinagagalak ko pong makabalik dito sa CDO at uulitin ko po ang aking first impression sa inyong lalawigan. Kapatsyada ba kaayo dari nga lugar? Wala pong halong biro, tunay pong napakaganda ng CDO. Talaga naman pong nakakatuwa na makasama kayo muli dahil napakasaya ng inyong mga ngiti at napakainit ng inyong pagtanggap at pagsalubong sa amin. Ang sadya po namin dito ay upang personal na iabot sa ating mga lokal na pamahalaan ang presidential assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda na napinsala, naapektuhan ng El Nino ang ating dinadaanan na pagtuyot. Ito ay nakakahalaga ng 10,000 piso na tulong sa mga kwalipikadong magsasaka, mangingisda at mga pamilyang labis na naapektuhan ng tagtuyot na dinadanas natin ngayon. Maliit na halaga po, ngunit umaasa akong magagamit ninyo ito upang makapagsimula muli. Ito ay bukod sa aming ibinibigay mula sa DSWD, mula sa DA, mula sa programa ng DONA, ng TUPAD, magbabahagi rin ng bigas. Bukod pa dyan, magbabahagi rin ng bigas ang opisina ng ating House Speaker.
At tayo ay nagsasagawa rin ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa University of Science and Technology ng Southern Philippines. Kasama ang DSWD, ang Department of Trade and Industry, ang TESDA, ang DOLE, ang Department of Health, at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ang mga ahensya ito ay mamamahagi ng iba't ibang tulong mula sa kanilang mga programa. Nais ko ring ipabahagi sa inyo ng mga hakbang na ginagawa ng inyong pamahalaan upang mapabilis ang ating pag-unlad dito sa inyong rehiyon. Alam ko pong doble kayod ngayon ang mga magsasaka at mangingisda dito sa inyong lugar sa kabila ng epekto ng dulot ng El Nino. Sa abot ng aming makakaya, gagawin ng pamahalaan ang lahat upang matiyak na ang kinakailangan suporta at tulong ay agad na may paparating sa bawat apektadong pamilya, magsasaka at mangingisda. Makakaasa naman ang lahat na hindi lamang sa panahon ng hirap ay nariyan ang inyong gobyerno. Dahil tuloy-tuloy ang mga programang infrastruktura sa inyong lungsod at rehiyon, gaya ng pagpagawa ng mga paliparan, kalsada at iba pang mga proyekto. Upang mapabuti ang lagay ng transportasyon sa Cagayan de Oro at sa Northern Mindanao, isinasagawa po natin ang ilang improvement at saka development project. Isa na rito ang pagpapalawig ng Laguindingan Airport na may halagang halos 13 bilyong piso. Kaya tinuturo ko po si Congressman Bambi dahil ilang taon mo na sinasabi sa akin yan na naging totoo pa rin. Naging totoo rin. Nariyan din ang patuloy ng paggawa ng pagsasaayos ng mga daan, kabilang na ang CDO Coastal Road at CDO Diversion Road upang makatulong sa pagpabilis ng biyahe ng ating mga kababayan, gayon din ang mga pangunahing produkto na sa ating mga merkado. Ginagawa din po natin ang lahat upang matapos agad ang Cagayan de Oro Port Expansion Project na may kabuuang halagang 700 milyong piso upang makatulong sa pagpapaluwag ng port traffic para maging mas mura at mas mabilis at mas madali ang hindi lamang ang mga pasahero na bumabiyahe, kung hindi pati na ang mga produktong nanggagaling sa CDO, ang mga produktong nanggagaling sa Northern Mindanao ay mapapabilis at magiging mas maganda ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Bukod po sa mga gusali, kalsada at iba pang infrastruktura, ay marami po tayong natutunan noong COVID. Marami po tayong nakita na naranasan noong pandemya. Kaya hindi lang kalsada at infrastruktura, kundi ipapatayo rin natin ang trauma and multi-specialty centers na sa Northern Mindanao Medical Center. Ito po ay upang patuloy na matugunan ang inyong pangangailangan sa larangan ng pangkalusugan. Sa mga ito, makikita natin ang mga konkretong hakbang sa kung paano natin pagbubutihin ang transportasyon, kalusugan at infrastruktura sa rehiyon. Sa ilalim naman ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, nagbigay po tayo ng mahigit 500 milyong piso simula Enero nitong taon upang matulungan ang halos 300,000 mahihirap na sambahayan sa buong rehiyon. Nagpaabot din tayo ng tulong sa ating mga senior citizen para sa mga kanilang pangangailangan, lalo na sa pagkain at sa gamot. Simula noong Enero, mahigit 700 milyong piso ang ating naipamigay sa ating mga indigent na senior citizens dito sa region ninyo. Para naman sa ating disadvantaged and displaced workers, patuloy ang ating ipinapatupad ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers program o tupad. Simula noong 2023, nakaraang taon, nakapagbigay na po tayo ng higit 1 bilyong piso sa libo-libong benepisyaryo dito sa Northern Mindanao. Ngunit, hindi lang po ito ang ating hangarin. Hinaharap din natin ang problema sa tubig na pinapalala ng mainit na panahon na dala ng El Nino. Suportado po natin ang mga proyektong pang-irigasyon at flood control na hindi lamang tutugon sa issue ng kakulangan ng tubig, kundi pati na rin sa perwisyo ng pagbaha na nararanasan dito sa CDO. Masaya akong ipaalam na ang Flood Risk Improvement and Management Project para sa Cagayan de Oro River ay atin pasisiyanan. Katuwang ang iba pang irrigation at water project, inaasahan magiging malaki ang ginhawa dala nito sa CDO. Hindi rin lingid sa akin, kalaman, ang suliraning kinakaharap ng lungsod sa supply ng tubig.
At ito'y balitang-balita. Kaya, nung ito'y nalaman ko, ay nakipag-usap po tayo kay Mr. Manny Pangilinan ng Cagayan de Oro Backwater upang manumbalik ang normal na supply ng tubig habang humahanap tayo ng pangmatagalan na solusyon dito sa problemang ito. Pumayag po si Mr. Pangilinan sa ating pakiusap at handa po siya makipagpulong sa inyong alkalde upang matuldukan na ang suliraning ito at mabigyan ng kinakailangan tubig ang lagpas 60,000 kababayan dito sa CDO. Akin ding inatasan ng Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang posibleng pamamahala nito sa Cagayan de Oro Water District upang sa lalong madaling panahon ay mapag-aralan ang solusyon sa sitwasyon ng supply ng tubig dito sa inyong lugar. Hindi lang sa supply ng tubig, pati na ang pagtukoy ng angkop na water rate at pagtupad sa mga obligasyon nito sa mga consumer at sa ating mga supplier. Hindi natin hahayaan mapagkitaan ang mga tiga Cagayan de Oro na kanilang karapatang magkaroon ng sapat, malinis, ligtas na supply ng tubig. Sa ating pagkakaisa at sama-samang pagkikilos, tiwala ako na magtatagumpay tayo sa mga hamong ating hinaharap at pagpatuloy ang pag-angat natin at pag-unlad sa Northern Mindanao. Sa inyong suporta, sa inyong tulong, at sa ating pagkakaisa, gayon din sa pamamagitan ng ating agarang pagtugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan, magiging tagumpay ang ating laban hindi lamang sa tagtuyot at problema sa tubig, kundi pati na rin ang pag-unlad ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta na ibinigay ninyo sa amin nung nakaraang halalan. Ito po ay susuklian namin ng lahat ng kaya namin gawin upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Sama-sama nating salubungin ang isang bagong Pilipinas. Muli, isang magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay kayo, mabuhay ang bagong Pilipinas.